Let's read it responsibly. At sabay-sabay tayo sa verse 7. Right? Are you there? And it came to pass when Samuel was old that he made his own judges over Israel. Now the name of his firstborn was Joel, and the name of his second Abiah. They were judged in Beersheba. And his sons walked not in his ways, but turned aside after lucre, and took bribes and perverted judgment. And all the elders of Israel gathered themselves together, and came to Samuel and to Ramah, and said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now make us a king to judge us like all the nations. Sabay-sabay po tayo, verse 7. And the Lord said unto Samuel, Hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee. For they have not rejected me, but they have rejected me, that I should not reign over them. Wow. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay muli niyong tinipon sa bahay sambahang ito upang sumamba sa inyo, Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Thank you so much, O God, for your word na mahahayag sa gabing ito. I pray na patuloy po kaming pangunahan. Natigit, Panginoon Diyos, ang inyong likod. Bigyan mo po ako ng wisdom, Panginoon Diyos, sa pagpapahayag ng inyong mga banal na salita. Kayo po, O Diyos, ang magsalita po sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo naman po ang bibig ng inyong lingkod. At kayo po, Panginoon, ang sumabot po ng pangangailangan ng bawat isa. O God, maraming salamat po sa kabutihan mo po sa amin. Patuloy mo po, Panginoon, yung aming mga kapatiran, sina Judeline, si Raquel, si Joshua, na nakikipag-usap ko yun doon, Panginoon Diyos, para i-settle ang problema ng bata, Panginoon Diyos. Tulungan mo po sila na lalo pa, Panginoon Diyos, na mapaigting yung mga salita nyo, mahayag yung mga salita nyo sa mga tao, Panginoon Diyos, na nagpa-persecute sa inyong gawain. Ugad sa patuloy pong buksan ng bigyan mo po ng bukas na puso at isipan ng bawat mga tao na hindi po na nakaklose ang kanilang isipan sa inyong gawain, sa inyong mga banal na salita. Ugad gamitin mo po inyong mga anak para lalo pa, Panginoon Diyos, na mapaigting ang inyong mga salita, Panginoon Diyos, sa kapaligiran po namin. Ugad maraming salamat po sa pribilehiyo na kami po yung nasa gawain at patuloy po kaming ginagamit, Panginoon Diyos, sa lugar na ito. At pagpalain mo po ang inyong mga salita na mahayag sa gabing ito at nahayag sa tuwi-tuwi na, Panginoon Diyos. At palaguin mo po sa puso at isipan ng bawat isa. At patuloy po pong pagpalain ninyong mga anak at gawin niyo rin po kaming daluyan ng pagpapala sa lahat ng tao na nakapaligid po sa amin sa lugar na ito. Salamat, Panginoon Diyos. Pagpalain mo rin po ang aming gawain sa Taguig sa panguna ng aming pastor, Pastor Hill. Patuloy po siyang pagpalain ng mahaba pang buhay, ng kalusugan, kalakasan at katalinuhan, Panginoon Diyos. At gamitin mo po siyang patuloy na maging daluyan ng pagpapala para sa inyong mga anak. O God, maraming salamat po. At maging ang kanyang buong sambayan, maging ang church sa Saul, maging ang church sa San Pedro, sa pangunan ni Pastor Ed, ay pagpalain mo po at gamitin po ang bawat preachers na galing sa aming mother churches na ito para maabot ang pangangailangan ng mga tao na sa kanya, sa aming pong kanya-kanyang area of responsibility. Salamat, binabalik po namin, O Diyos, ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At kung may nakikita mo kayong bahid ng kasalanan sa aming puso at isipan, patawarin niyo po kami. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. Alright, tapos naman na natin itong synopsis of the book of 1 Samuel. So, as a pagre-refresh lang ng little background ng book na ito.
this book was probably written by Samuel. No? Probably kasi hindi sigurado. No? But the purpose is clear. Clear that this book, the purpose of this book is to record the life of Samuel. Sino si Samuel? Yung last judge ng Israel. 3-in-1 si Samuel. Siya yung judge, priest, and a prophet during his time. No? Then, makikita natin sa 1 Samuel yung reign din ni Saul, the first king of Israel. At sa last part yan, makikita natin yung preparation sa kingship ni David. No? So yan yung binubuo ng 1 Samuel. No? Yan ang na-record sa book of 1 Samuel. No, kilala naman natin si Samuel, kilala natin si Saul, the first king, and kilala natin si David, na tinaguri ang the greatest king in Israel. So, from the time of Judges, mula sa panahon ng mga Judges, pumasok na dito ngayon sa panahon ng mga kings. From theocracy to monarchy. No? Pag sinabing theocracy, of course, ibig sabihin it's God rules. Kaya nga, makikita natin, in spite of constant reminders sa mga Israelites, no? Dito sa mga tao ng Diyos, no? Yung Diyos ay patuloy na nagpapadala ng men of God, as like Samuel, para i-remind yung mga tao ng Diyos, para i-rebuke, i-reprove, magbigay ng exhortation, para sila'y bumalik sa pagtitiwala sa Diyos. Pero ganun pa man sa kabila ng kanilang constant reminders, meron pa rin patuloy pa rin nilang nire-reject ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga makikita natin dito, sa binasa nating talata, sabi diyan, sa verse 7 ng 1 Samuel chapter 8, "And the Lord said unto Samuel, Hearken unto the voice of the people, in all that they say unto thee, for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them." They refuse God to rule over them. Kaya nga, sa makikita mo sa mga naunang talata, pinagpipilitan nila kay Samuel na hanapan mo kami ng king. Kailangan na namin ng king kasi katulad ng mga nakapaligid na nation sa atin, kailangan namin ng king na magro-rule sa amin. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, gusto nila ng king, sige, pakinggan mo sila. Kasi ang inaayawan nila ngayon, hindi naman ikaw, Samuel, kundi ako. No? Kaya makikita natin sa book of Samuel, Christ is the despised and rejected king. Alright? Christ is the despised and rejected king in 1 Samuel. No, bagamat alam na nila na ang Diyos ang nangunguna sa kanila, naghahari sa kanila, pero naghahanap pa rin sila ng king. No? Kaya ganun na lang yung disappointment ng Diyos sa kanila actually. No? Yung inis ng Diyos sa kanila, pero sige lang, hinahayaan naman ng Diyos. In fact, mayroong kaakibat na parang curse doon sa kanila. Ayaw niyo sa akin, sige. Yung king na magro-rule sa inyo, yun ang magpapahirap din sa inyo. At magkatotoo talaga. Kasi maraming nag-rule sa bansang Israel nung na-divide lalo na nung na-divide yung kingdom ng Israel, karamihan na nag-rule sa Israel ay mga wicked king. No, kaya talagang nakuha din nila yung kanilang gantimpala. No, yun ay yung reward nila
sa katigasan ng ulo nila, sa patuloy na pagdidespise at pagre-reject nila sa pagngunguna sa paghahari ng Diyos sa kanila. Amen. So Christ is the despised and rejected king in the book of 1 Samuel. Rejected, yung binasa natin dyan, hindi naman ikaw ang nire-reject, sabi niya kay Samuel, kundi ako. No? Ako ang nire-reject nila. Sabi niya, yung rejected dyan in Hebrew word is ma'as. Pagka-pronounce mo sa mawas. Which means to spurn, or to disappear, or abhor, cast away, despise, or refuse. Mas madali pong intindihin yun. No? So the Jewish people from then, maging hanggang sa panahon na ito, ay nire-reject pa rin nila yung kingship ng Panginoong Hesukristo sa buhay nila. Amen? Nagtataka pa rin sila na kung paanong yung isang king na ipinanganak more than 2,000 years ago ay ipinanganak sa manger, sa sabsaban. Kaya hindi pa rin nila matanggap ngayon na merong ipinanganak na Kristo more than 2,000 years ago. Hindi nila naisip na yun na yung king na inaantay nila hanggang sa ngayon. Amen? They rejected their king. They missed their king more than 2,000 years ago. Amen? Because He is the despised and rejected King. The Lord Jesus Christ is the despised and rejected King. Pero ang kagandahan doon, alam niyo ba? Sabi sa John, a familiar passage in the book of John, chapter 1. Sabi niya sa verse 11, He came to His own. Who is He? He came to His own. Who is He? He is Christ. He is the Lord Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. It is the Lord Jesus Christ. And He came unto His own, and His own received Him not. He rejected by His own people. Naunawaan niyo ba yung sinasabi ko? Ni-reject siya ng sarili niyang mga tao. Yung mga pinuntahan niya, yung unang taong pinuntahan niya, He came to His own, unto His own, but His own received Him not. Amen? They missed Christ 2,000 years ago. But bless God, hindi natin na-miss ang Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi natin na-miss yung kingship ng Panginoong Hesukristo. At kung i-recognize lang natin at natanggapit lang natin yung kingship ng Panginoon sa buhay natin. Ha? Kung tatanggapin lang natin siya, tayo yung pinakamasayang tao sa ibabaw ng lupang ito. Ha? Kung tayo'y ligtas sa gabing ito, it means you don't just have a Savior but a King. Hindi lang merong kang tagapagligtas, kundi ikaw ay merong hari sa buhay mo. And you need to accept Him, accept His kingship in your life. Amen. He must be the sovereign God in your life. A ruler, your master, your Lord in your life. Amen. Kaya ang tanong ko, siya nga ba talaga ay na-recognize na natin or natanggap na natin yung kanyang kingship sa buhay natin? Ha? Tinanggap na ba talaga natin siya bilang hari ng buhay natin? Amen? Salamat naman sa Panginoon. But the sad truth, ang masakit na katotohanan sa buhay ng maraming Kristiyano ngayon, tulad din ng mga Jewish people ngayon, na patuloy na nagre-reject sa Panginoong Hesukristo bilang kanilang king. Bilang kanilang hari. No? Maybe hindi sa lahat ng part ng buhay nila, but in some part of their lives.
Nire-reject nila ang Panginoong Hesukristo. Amen? Ang tanong, kung siya talaga ay hari sa buhay mo, kung siya talaga yung naghahari sa buhay mo, sinusunod mo na nga ba yung salita niya? Ha? Sinusunod nga ba natin yung salita ng Diyos sa buhay natin? Yung salita ng hari sa buhay natin? Are you listening? I hope kayo po ang kausap ko. May kinakausap ako ngayong gabi. Ang Panginoong Hesukristo nga ba ay hari na ng buhay mo? Sinusunod mo ba yung salita ng Diyos sa buhay mo? And then, bakit may issue pa rin pagdating sa church? Pagdating sa pagpunta sa church? Pagdating sa pananalangin? Pagdating sa pagbabasa ng Biblia? Pagdating sa fellowship? Meron pa rin tayong issue. Nahihirapan pa rin tayong sumunod sa salita ng hari na yan sa buhay natin. Hindi pa rin tayo nag-i-enjoy sa fellowship ng mga anak ng Diyos. Parang hindi pa rin tayo naniniwala sa soul winning. Parang hindi pa rin tayo naniniwala, sinasabi ng king na yan na kinakailangan mo magbigay ng iyong tithes and offering. Tahimik, di ba? Pag tithes and offering, tahimik talaga eh. Kasi naniniwala tayo sa king, he is our Lord and our Savior. Naniniwala tayo sa kanyang kingship na minsan isang araw siya ay maghahari, tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoon. Naniniwala tayo na dapat siyang maghari sa buhay ng mga Kristiyano ngayon. And yet, hindi pa rin tayo naniniwala sa kanyang salita na sinasabi niya sa atin, bring ye all the tithes. Kukunti pa rin talaga naniniwala dyan. Naniniwala kayo sa Panginoon pero hindi kayo naniniwala sa sinasabi ng Panginoon. Amen. Paminsan-minsan lang naman po, Pastor. Paminsan-minsan lang po pagka nagigipit lang po. Ang tanong, gaano kadalas ang minsan? Amen. Amen. Minsan kadalasan, minsan, gaano kadalas ang minsan, na ilalagay natin ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo sa pinakamababang antas ng buhay natin. No? Sinasabi natin siya yung hari ng buhay natin, pero minsan mas hari pa yung misis natin sa buhay natin. Minsan mas sinusunod pa natin yung misis natin kaysa sa Diyos natin. Minsan sinusunod pa natin yung anak natin kaysa sa Diyos natin. Amen? Minsan sinusunod mo pa yung sulsul ng kapitbahay mo kaysa sa Diyos natin. Amen? Amen. Gaano natin sinusunod ang salita ng Diyos sa buhay natin? Ha? Alam mo kung bakit na ilalagay natin ang Panginoon sa pinakamababang antas ng buhay natin? Dahil tayo mismo, buhay natin, napipintasan tayo ng mga taong hindi na naman naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Ha? Paano? Tigas ng ulo natin eh. Di ba? Marami tayong hindi sinusunod na utos ng hari sa buhay natin. Tinaguruan lang siyang hari ng mga hari, pero ayaw naman natin siyang paghariin sa buhay natin. Ha? Kaya ganun pa rin katigas ang ulo natin. Ganun pa rin tayo katigas mag-alaga ng bisyo natin. Hanggang ngayon, adik ka pa rin sa ML at TikTok na yan. Hanggang ngayon, padaan-daan ka pa rin kay pasing na yan. Hanggang ngayon, natutukso ka pa rin sa paninigarilyo na yan. Ha? Hanggang ngayon, hirap na hirap ka magpagupit ng mahaba mong buhok. Hanggang ngayon, pabalik-balik pa rin sa tenga mo yung hikaw mo. Bakit hindi mo maitapon yan? Kalalaki mong tao. Hindi mo na lang ibigay sa kapatid mong babae kung may kapatid kang babae. Kung wala naman, bakit hindi mo ibigay sa mga babaeng nakapaligid sa iyo?
Hindi mo naman kailangan yung hikaw, kalalaki mong tao. Ha? At kung ikaw ay babae, hindi mo naman kailangan magpantalon. Bakit hindi mo nalang gawing basahan yan? Parang hindi tayo naniniwala din, no? Let me remind you, lalo na kayo Bible School students, naniniwala tayo sa standard ng Biblia. Kaya ka mag-aaral sa Bible School, naniniwala ka sa Biblia ang pag-aaralan mo sa Bible School. At kung ano ang Diyos natin sa loob ng church, sa labas ng church, siya rin yung Diyos natin. The same is standard tayo sa loob at labas ng ating church. Amen. Kaya kung ano ang hindi maganda sa church na kasuutan, hindi rin yan magandang kasuutan pag lumabas ka sa mall. Pag lumabas ka sa palengke. Pag lumabas ka kung saan-saan. Pag pangbabae. Makita mo si Brother Arnold, pag nagpalda to, matutuwa ka kaya? Of course not. Ganun din naman mga babae. Pag nagpantalon kayo, hindi rin matutuwa kami mga lalaki. Amen? Kaya isuko nyo na yan. Kung meron man kayo mga ganyang pantulog nyo na lang yan sa bahay. Huwag yung ilabas ng bahay. Amen. So, we got the same standard. Within and without. Huwag natin niyang kalimutan. Amen. Well then, let me give you your advantage if you recognize the kingship of the Lord Jesus Christ in your life. Tignan natin yung advantage natin kung tatanggapin natin yung kingship ng Panginoon sa buhay natin. If you accept Christ's kingship, you will enjoy God's sonship. Alright? Ulitin ko, if you accept Christ's kingship, you will enjoy God's sonship. No? Kung mare-recognize natin at matatanggapin lang natin yung pagiging hari ng Panginoon sa buhay natin, mai-enjoy natin yung pagiging anak natin ng Diyos. Amen. So let me give you the advantage. If you accept Him, if you accept Christ's kingship in your life. Number one, King's word will never be broken. That's the first thing. Tandaan natin ito. I-set natin sa mind natin. This is your first advantage. King's words never be broken. Oh? Yung human kings is the most powerful person in his kingdom. Pag sinabing king, no? Pulis, mamong pulis, pakibaba nga yung pamo. Yan. Yung king, ang pinakamataas o pinaka-powerful na tao sa kanyang kingdom. Kaya nga, matagal na nating narinig yan, talamak na kasibahan, utos ng hari ay hindi mababali. Amen? And it's very true in the human kingship. Di ba? Totoo naman talaga eh. Sa mga bansang meron pa silang mga hari-hari. Pag sinabi ng hari, hindi mababali. Amen? Kahit magkamali siya ng pag-pronounce, pero nasabi niya na hindi niya nababawin yun. Ha? Diyan napahamak si John the Baptist eh. Di ba? Napugutan siya ng ulo kasi nakapagbitaw na si Herod patungkol sa kanya eh. No? Patungkol sa hiling ng damsel eh. Kaya napugutan ng ulo si John the Baptist. Na dahil sa utos ng hari ay hindi mababali. Amen? Pero gusto ko maalala po natin mga kapatid na yung ating Panginoon ay hindi lang siya human king, but He is the King of kings and the Lord of lords. Amen? Ano sabi ni Timothy? Ni Paul kay Timothy in 1 Timothy chapter 6.
Birang ngipin to hanggang ngayon 1 Timothy chapter 6, in verse 15, the Bible says, which is his time he shall show, he is the blessed and only potentate, the only ruler, no? The King of kings and the Lord of lords. It is pertaining to the Lord Jesus Christ. Sinasabi ni Paul, siya lang yung authorized ruler. The highest authority. He is the King of kings and the Lord of lords. Amen. At ibig sabihin po, ang bawat salita ng hari, ang bawat salita niya ay hindi pwedeng mawalan ng kabuluhan. Ang bawat sasalita niya ay hindi pwedeng bumalik ng walang bunga. Yun yung sabi ni Isaiah, in Isaiah chapter 55 verse 11. Kaya napakahalaga na masundan natin, mapahalagahan natin yung salita ng hari sa buhay natin. Ibig sabihin, salita ng Diyos sa buhay natin. Ay, sabi ni Isaiah, basahin natin. In Isaiah chapter 55, Isaiah 55, verse 11, the Bible says, so shall my words be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall be prosper in the thing whereto I sent it. No? Hindi ito babalik ng void. Sabi ng Panginoon. Pag sinabing void, it means emptily, ineffectively. Or simply, it means vain. Hindi ito babalik ng walang kabuluhan. Hindi ito babalik ng walang bunga. No, pag sinabi ng hari, hindi ito mababali. At hindi ito mawawala ng bunga. Yung human king, pag sinabi niya, talagang mangyayari. Bakit kaya nga yung king, sa kanyang palace, marami siyang servants, marami siyang soldiers. Na pag nagsalita siya, marami mag-accomplish ng kanyang salita. Amen. Maraming susunod sa kanyang mga command. Kaya nga kung kasama ka sa pamilya ng hari, mai-enjoy mo yung pagiging pamilya ng hari, ng royal family. Amen. Dito lang yun sa ibabaw ng lupang ito. Kaya nga kung pahahalagahan mo lang yung pagiging hari niya sa buhay mo. Ibig sabihin, mai-enjoy mo yung pagiging miyembro ng pamilya ng hari na yan. Bakit marami siyang servant na pwede niyang utusan, pabor para sa iyo. Pabor para sa ating mga anak niya. Amen? Ang kinakailangan lang talaga natin ay huwag natin kontrahin yung salita ng hari. Kundi sumunod lang tayo sa salita ng hari. Amen? Kapatid, hindi lang tayo anak ng hari ng lupang ito, kundi tayo ay anak ng hari ng mga hari. He is the King of kings and the Lord of lords. Amen? And His words will never be broken. It will never be fail. Diba? Napakaliwanag ng sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 24 in verse 35. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen?
Kung ang salita ng Diyos na siyang hari ng mga hari ay hindi masisira, hindi maglalaw, at hindi babalik na walang bunga, kanino ka pa makikinig at kaninong salita ka pa susunod, kapatid? Salita pa rin ba ng tao? O salita ng hari na yan na siyang Diyos mo at tagapagligtas mo ngayon? Amen. But the sad truth in the life of many Christians today, though they knew the Lord Jesus Christ, alam na nila, kilala nila, alam nila na ang Panginoong Jesucristo ay King of Kings and the Lord of Lords. And yet, hindi pa rin sila nakikinig sa salita ng Panginoon. Amen? Marami pa rin silang sinusuway sa salita ng Panginoon. As an individual, marami tayong hindi sinusunod sa salita ng Panginoong Jesucristo. Amen? As a family, marami tayong hindi sinusunod sa salita ng Panginoong Jesucristo, samantalang tinuturuan na tayo kung paano mapapaayos yung ating pamilya. And yet, ayaw pa rin nating sumunod. Paano maayos yung pamilya natin kung hindi tayo susunod sa detalyadong command ng Panginoon sa bawat pamilya, bawat miyembro ng pamilya? Napakaliwanag naman ang salita ng Panginoon. Husband, love your wife. Kung mahal mo, hindi mo sasaktan emotionally and physically. Kapahayagan ng pagtotoong pagmamahal yan. Dapat nakaset sa mind natin, yung aking misis ay mahina kesa sa akin. Isang suntok ko lang dito, tulog ito. That's for sure. Bakit mo sasaktan? Ang command sa'yo, mahalin. Mahalin, hindi sakalin. Amen? Kayo naman mga misis, kung may ganyang kahinaan yung mister nyo, huwag mo naman siyang i-provoke dun sa kanyang weakness. Kung nakikita mo naman nagsusumikap siyang pigilin yung kanyang sarili, pinipigil yung kanyang kamay, pinipigil yung kanyang paa, pinipigil yung kanyang bibig, pag sumikapan mo rin naman, pigilan yung sarili mo. Alam mo ang kulang? Salita ng Diyos. Ha? Salita ng Diyos, yung pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos, ang pagkukulang, ang malaking pagkukulang natin kung bakit tayo nag-fail. Dapat ini-enjoy na natin yung pagiging anak ng hari Amen? Dapat nag-i-enjoy na tayo sa pagiging anak ng hari. Masaya dapat yung mga anak ng Diyos, masaya dapat yung pamilya ng Diyos, yung merong mga pamilya na nasa pamilya ng Diyos. Amen? Masaya dapat yung mga tao na nasa church ng Panginoong Jesucristo. Paano sasaya kung wala naman sa church? Iba pa rin ang sinasamahan na barkada. Iba pa rin sa ibang company pa rin siya nag-i-enjoy. Amen? So it's a matter ng pagpapahalaga natin ng salita ng Diyos. Salita ng hari. You want to enjoy your life as a Christian? Obey your king in your life. If we just accept his kingship in our lives, sabi ko kanina, we can enjoy our sonship, our being sonship, o pagiging anak ng Diyos. No? Yung pagiging anak natin ng Diyos, may enjoy natin Kung tatanggapin lang natin yung pagiging hari niya sa buhay natin. Amen. Kapatid, naunawaan ko lahat tayo may old sinful nature. Pero gusto ko rin maunawaan natin na meron na tayong hari sa buhay natin. Hindi na dapat nagahari yung old sinful nature natin. Kaya napakahalaga kung paano natin tatanggapin yung kingship ng Panginoon sa buhay natin. Yung pagiging sovereign guide niya sa buhay natin. Yung pagiging ruler niya sa buhay natin. Dapat yung nagbubunga na dyan, yung bunga ng banal na Espiritu ng Diyos na sinasabi ni Paul. Sa Galatians chapter 5, the fruit of the Spirit. Amen.
Dapat ganun eh. May enjoy natin yung buhay Kristiyano kasi yung bunga ng banal na Espiritu, kung talagang na-recognize na natin, talagang tinanggap na natin yung pagiging hari ng Panginoon sa buhay natin, dapat magbubunga yung banal na Espiritu. And the fruit of the Spirit is love, joy, long-suffering, gentleness, meekness. Andun na eh. Dapat nai-enjoy natin yung buhay ng pagiging anak ng Diyos. Amen. Huwag lang natin hayaan maghari muli yung old sinful nature natin sa buhay natin. Tapos pag manifest na nagmanifest na yung ating old sinful nature, magdidesisyon tayo ng mabilis na desisyon. Hindi na tayo nag-iisip ng maganda. Magdidesisyon tayo. O kapatid, huwag ka magdidesisyon sa peak ng galit mo o sa peak ng kasiyahan mo. Kasi siguradong mamamali ka. Ha? Dapat siguraduhin mo pag nag-decision ka na andun pa rin sa mind mo, meron akong King of Kings and the Lord of Lords. He must be the sovereign God, sovereign ruler of my life. Dapat siya yung nasusunod sa buhay ko. Hindi yung sarili ko ang nasusunod sa buhay ko. Amen. Dapat yung hari na yan ang nasusunod sa buhay ko. Amen. Sundin lang natin yung salita ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, makapangyarihan yung salita ng hari. Ang salita ng hari ay hindi mababali. Ang salita ng hari na yan na sinasabi ko ay hindi babalik ng void. Pag naihayag yan, hindi yan babalik ng walang bunga. Bakit ka pa magtitiwala sa sarili mo kung meron ka ng hari na dapat mong pagtiwalaan? Are you listening? Yan lang tayo magtiwala. At siya dapat ang natataas siya ngayong hari eh. Huwag mong paghariin yung old sinful nature mo dyan kasi hindi na dapat. Kasi sisirain lang yan yung buhay mo, kapatid. Pag nakikita mo na yung pride mo na tumataas, ito na naman. Isipin mo na yung hari. Sino ba ang hari sa buhay mo? Ikaw pa rin ba? O yung Panginoon mo o tagapagligtas mo? Amen. Biruin mo, kung meron kang hari na yan, at yung hari na yan nagsabi sa'yo, huwag kang matakot, sabi niya, sa pumapatay ng katawan. Huwag kang matakot sa virus, ibig sabihin nun. Huwag kang matakot kanino man sa ibabaw ng lupang ito. Ang dapat mong katakutan ay yung persona na kaya kang patayin both physically and spiritually. Sino lang gagawa nun? Walang iba kundi yung hari ng mga hari. Doon tayo dapat sumunod. Kasi pag yun ang nagsalita, pag yun ang hindi natin sununod, magkakaroon tayo ng hindi magandang consequences sa buhay natin. Amen. Kaya kung hindi ka paligtas sa gabing ito, you need to get saved. Matakot ka dun sa pumapatay ng tao papunta sa impyerno. At pag hindi mo pa siya tinanggap mo yan bilang Panginoon mo, bilang tagapagligtas mo, at hindi mo siya pag-aahariin sa buhay mo, kaya kanyang dalhin sa impyerno. Ibig sabihin, kaya kanyang pabayaan at mapunta ka sa impyerno. Pero kung tatanggapin mo lang siya, i-recognize mo lang ang kanyang pagiging hari sa buhay mo, tatanggapin mo siya bilang tagapagligtas, may enjoy mo yung pagiging anak ng hari. Amen. Amen. If you want to enjoy your sonship, accept Christ's kingship. Amen. Again, your advantage if you recognize or accept the kingship of the Lord Jesus Christ in your life. Ano yun? His words, His King's words never be broken. It will never be fail.
The second thing, that king's words is certain. Yung hari, yung salita ng hari ay sigurado, certain. Sabi niya sa binasa nating talata kanina, and the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee. For they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. No? Yung sinabi ng Panginoon, talaga naman nangyari. Bakit? Alam ng Diyos yung nangyari, mangyayari at mangyayari. Yung nangyayari, alam niya yung nakaraan, pangkasalukuyan at yung darating na panghinaharap. Kaya sinasabi niya kay Samuel, sige lang, sumunod ka sa kanila, pakinggan mo sila. Kasi hindi naman ikaw ang nire-reject nila, kundi ako. Sigurado ba ang Panginoon? Sigurado siya. Kaya nga meron silang natanggap na consequences doon ayon sa kanilang pagpili. Amen. Kaya nga ganoon na lang, kasigurado yung salita ng Diyos. Ganoon na lang kasigurado yung salita ng hari na yan. Na mula pa doon yung lineage ng king na yan kung saan papanganak ang Panginoong Jesucristo. Sinabi niya na yan back in the book of Genesis. Di ba? In the book of Genesis, in Genesis chapter 3 and verse 15, sinabi na ng Panginoon na merong ipapanganak, merong seed ng isang babae na ipapanganak. At yan yung nangyari na ipinanganak ang Panginoon at prinopisa yan, sinabi yan ng Panginoon kay Isaiah. In Isaiah chapter 7 and verse 14, na tinawag siyang Emmanuel. Pagdating sa Matthew, yung Emmanuel is God with us. Yung sabi ng Isaiah chapter 9 verse 6, ipapanganak ng isang birhen, ang isang goal ng magiging pangalan niya is Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Certain bang Panginoon nung sinabi niya yun? Yes. The Word of God is certain. King's Word is certain. Nung sinabi ni Jeremiah in Jeremiah chapter 23 verse 5, Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch. Merong lalaki mula sa lahi ni David. And a king shall reign and prosper, and shall execute the judgment and justice in the earth, not just in Israel, but in the earth, in the entire earth. Yun ang Panginoong Jesucristo. Amen? Yan ay salita ng Panginoon ayon sa kay prophet na Jeremiah. At sa Matthew chapter 2, makikita natin yung fulfillment niyan sa Matthew chapter 2 in verse 2. Sabi niya, basta natin sa verse 1, Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, sa verse 2, Where is that is born King of the Jews? For we have seen his stars in the east, and are come to worship him. So the wise men knew that the baby which was born during that time was the king.
Not only the king over Israel, but the king of the entire world. When God said it will be fulfilled. Pag sinabi ng Diyos, ito ay maisa sa katuparan because His word is certain. King's word is certain all the time. Kaya nga, nang sinabi niya sa Romans chapter 3, in verse 10, there is none righteous, no, not one. There is none that seeketh good, no, not one. For all have sinned and come short of the glory of God. Tama ba yung sinabi ng Panginoon? Tama yun, sigurado yun. It is certain, and the wages of man's sin is death. Diba sabi niya sa 6:23? For the wages of sin is death. Amen. But the good thing is, somebody paid it all. And it is the Lord Jesus Christ. But God commanded His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Namatay siya para bayaran yung ating kasalanan. Amen. Kaya ang kinakailangan na lang natin gawin, sabi sa Romans 10 verse 9 and 10, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Para ka maligtas, kapatid, kung ikaw ay hindi pa saved sa ngayon, kayong nasa Google Meet, kayo nandiyan sa Facebook Live, hindi mo patiyak ang langit, you need to confess that the Lord Jesus Christ is your Lord and Savior. He was raised from the dead. No, sampalatayanan mo lang na siya'y binangon ng Diyos mula sa mga patay. And that is the gospel. Yun ang pananampalatayanan mo na ang Panginoong Jesucristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa katubusan ng iyong mga kasalanan. And you will be saved. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Amen. It is certain. God's word is certain. The King's word is certain. When He said, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Indeed, we became the sons of God. Amen. Naging anak tayo talaga ng Diyos. Amen. At sabi ng Acts chapter 2 verse 41, lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesucristo, ang masayang tumanggap sa Panginoong Jesucristo ay sumunod sa tubig ng bautismo, kaya idinagdag sila sa church na itinatag ng Panginoong Jesucristo. That's why you're here. We're here. Amen. God's word is certain. King's word is certain. Amen. Sigurado ang salita ng Diyos, kapatid. Kaya nga tayong lahat ay bunga ng salita ng Diyos. Do you believe that? Do you believe that? Wala isa man sa atin na hindi bunga ng salita ng Diyos. Lahat tayo ay bunga ng salita ng Diyos. Kaya ganun kahalaga yung salita ng Diyos. It is certain. Ha? Kung siya man ay rejected king in the time of Samuel, kung siya man yung rejected king, hindi na siya dapat rejected sa buhay ng mga Kristiyano ngayon. Amen. Hindi natin siya dapat i-reject, hindi natin siya dapat despise. Dapat siya ang natusunod sa buhay ng bawat Kristiyano ngayon. Dapat siya ang ruler ng bawat Kristiyano ngayon. Dapat siya ang nasusunod sa buhay ng bawat Kristiyano ngayon. Dapat siya ang nag-aari sa buhay ng mga Kristiyano ngayon. Amen. He must be the sovereign king, the sovereign ruler in our lives, Christians. Are you listening? Yun lang naman ang pinupunto ko dito, mga kapatid. Sino ang Panginoon sa Book of Samuel? He is the rejected king. He is the despised king. But not in the life of Christians today. Not in the lives of Christians today. I hope the message is clear.
Hindi dapat natin siya dinidespise. Hindi natin siya dapat dinidisregard sa buhay natin. Pag nakikita natin tumataas yung tayo, nagiging naghahari na yung sarili natin sa buhay na ito, sa katawang ito, imbitahan na ulit natin ang Panginoong Jesucristo. Panginoon, paghirian mo ulit ang buhay ko. Huwag natin hayaan pagharian tayo ng sarili nating pride. Huwag. Dadalhin tayo yan sa destruction. Pride always goeth before destruction. Hayaan natin ang Panginoong Jesucristo ang maghari sa buhay natin. Ha? Dapat siya ang maghari sa buhay natin. Again, if you accept Christ's kingship, you will enjoy God's sonship. And how I pray na lahat tayo mag-i-enjoy dahil pare-parehas na tayong anak ng Diyos. Amen. Kaya kung ikaw ay anak na ng Diyos ngayon at ikaw ay nagsuko na ng buhay mo sa Panginoon ngayon, huwag munang paggamit sa dyablo yung buhay mo. Hayaan mong ang Diyos na yan ang maghari sa buhay mo. Huwag yung sarili mo, kapatid. Binigay mo rin lang sa Panginoon yung buhay mo, ipagamit mo na ng buo yan. Huwag ka nang mag-reserve para sa sanglibutan. Ipagamit mo ng buo yung buhay mo sa Diyos. Kasi wala naman tayong pwedeng ibayad sa ginawa sa atin ng Panginoon eh. Kaya ang hinihingi lang niya sa atin, i-offer natin yung ating sarili sa Kanya as a living sacrifice. Holy and acceptable. Which is a reasonable service. Amen. I hope the message is clear. No? I hope naunawaan niyo po yung ating pinag-uusapan. Simple lang po. The message is very simple. No? Ang Panginoon ang paghariin natin sa buhay natin. Huwag natin hayaan maghari yung Diyos-Diyosan sa buhay natin. Huwag natin hayaan maghari yung sarili natin sa buhay natin. Huwag natin hayaan maghari yung emosyon sa buhay natin. It must be God. It must be the Lord Jesus Christ ang nagahari sa buhay ng bawat mananampalataya. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat, O Diyos, sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po itong palaguin sa puso at sa isipan ng bawat isa. O God, maraming salamat po, Panginoon Diyos. Binabalik po namin ang buong kapurihan ng kalulatian sa inyo. In Jesus' name I pray, amen. Kung saan bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa